Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1766-72. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Para sa mga alagad ng Mystical Sky Mansion, isang beses lang sila makapasok sa St. Martial Secret Zone ng Mystical Sky Mansion sa buong buhay nila. Ito ay dahil ang pagitan ng mga pagbubukas ng St. Martial Secret Zone ay napakahaba. Imposible para sa isang alagad ng Saint Stage na wala pang 40 taong gulang na makapasok dito ng 2 beses o higit pa. Dahil dito, talagang hinangad ni Delmar na ang kanyang anak ay makahanap ng isang mataas na grado na Divine Ability Relic sa St. Martial Secret Zone at kabisaduhin ang Divine Ability na nakapaloob dito upang maunawaan niya ito sa hinaharap kapag nakapasok na siya sa Divine Saint Stage. Sa oras na iyon, ang kanyang anak ay makakaakyat sa tuktok at magkakaroon ng pagkakataong maging susunod na Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, nang marinig niya ang mga salita ni Prescott, agad siyang nabalisa. Dahil sa awayan ni Alvin at ng kanyang anak, tiyak na hindi magpapakita ng awa si Alvin kung makikilala niya ang kanyang anak sa St. Martial Secret Zone. Tsaka baka mapatay pa niya agad ang anak niya. Kung ang kanyang anak ay pinatay, bagaman hindi ito isang tunay na kamatayan, siya ay aalisin at ilalabas sa St. Martial Secret Zone. Mawawalan siya ng pagkakataong kabisaduhin at maunawaan ang Divine Ability na nasa isang high-grade Divine Ability Relic. Hindi ito isang bagay na gusto niyang makita. Dahil dito, naging malungkot ang ekspresyon ni Delmar. Sinabi niya sa nakapikit na ngipin, kung maglakas loob siyang pakialaman ang anak ko sa pagsasaulo ng Divine Ability Relic dahil sa personal na awayan, hinding-hindi siya pababayaan ng aking Dalton clan. Sa sandaling ito, medyo nawala ng pag-asa si Delmar. Parang nakalimutan niyang nasa tabi niya lang si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Firms. Gaya ng inaasahan, sa sandaling lumabas ang mga salita ni Delmar sa kanyang bibig, ngumuso si Agustin habang ang kanyang matalim na tingin ay agad na lumipat kay Delmar. Vice Mansion Master Dalton, huwag kalimutan ang mga alituntuning itinakda ng Mystical Sky Mansion para sa St. Martial Secret Zone. Ang pagpatay sa isa't isa ay pinapayagan sa loob ng St. Martial Secret Zone dahil walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa loob. Kung tutuusin, walang nakakaalam kung may ikatlong tao sa eksena ng 2 tao ang nag-aaway sa loob ng St. Martial Secret Zone. Sa ganitong mga kalagayan, kahit na ang isa ay hindi naalis ng kanyang kalaban, maaari siyang suruan ng ibang tao pagkatapos na maalis sa St. Martial Secret Zone. Bagaman ang taong sinisiraan ay maaaring manampa sa panunumpa ng parusang kidlat, ito ay itinuturing pa rin na isang nakakahiyang bagay. Dahil ang papatayin sa St. Martial Secret Zone ay hindi magre-resulta sa tunay na kamatayan, maging ito man ay ang Mystical Sky Mansion o iba pang parang third-rate na puwersa, lahat sila ay pinahintulutan ang pagpatay ng mga tao sa parehong sekta sa loob ng St. Martial Secret Zone. Ang taong naalis ay maaari lamang sisihin ang kanyang sarili sa pagiging hindi kasing lakas ng iba dahil ang mga naalis ay kadalasang nasa mas mahinang panig. Ang isang taong tulad niyan ay nagkaroon ng mas manipis na pagkakataon na makapasok sa Divine Saint Stage at matagumpay na maunawaan ang Divine Ability na nasa isang high-grade Divine Ability Relic. Paumanhin, Lord Mansion Master, ito ay isang hindi naaangkop na pangungusap. Nang marinig ang mahigpit na mga salita ni Agustin, agad na nanambalik si Delmar. Pinawisan siya ng malamig at mabilis na ipinaliwanag ang kanyang sarili, kahit na ang aking walang kwentang anak ay pinatay ni Alvin at naalis sa St. Martial Secret Zone, masisisi ko lang siya sa pagiging mahina. Ang aking Dalton clan ay hindi magtatanim ng sama ng loob tungkol dito, huwag na lang gumawa ng move sa kanya. Sana sinasadya mo ang sinabi mo. Sinulyapan ni Agustin si Delmar na walang pakialam na pinapaginhawa ang huli. Ang 3 buwan ay walang iba kundi isang kisap mata lamang para sa matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion na naruroon sa eksena. Dahil dito, hindi sila nagmamadaling umalis. Sa halip, nakaupo silang naka-cross-legged sa langit at pumikit para magkaroon ng mental composure habang hinihintay ang paglabas ng mga alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa St. Martial Secret Zone. Sa isang iglap lang, 3 araw na ang lumipas. Sa 3 araw na ito, walang mga alagad ng Mystical Sky Mansion ang naalis sa St. Martial Secret Zone. Panginoong Mansion Master.
Sa sandaling ito, isang boses ang umalangaw-ngaw mula sa malayo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang sinaunang figure. Isa itong elder ng Mystical Sky Mansion. Ang elder ng Mystical Sky Mansion na ito ay isang elder na namamahala sa pagpapatrolya sa main mansion sa panahong ito. Mahalaga para sa kanya na lumitaw sa oras na ito para hanapin ang Mansion Master. Para sa kadahilanang ito, bukod kay Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ang grupo ng matataas na opisyal ay nagmulat ng kanilang mga mata ng sunod-sunod at tumingin sa elder ng Mystical Sky Mansion, dahilan upang makaramdam siya ng bahagyang pagkabalisa. Kahit na siya ay isang elder ng Mystical Sky Mansion, ang taong may pinakamataas na posisyon sa grupo na nasa harap niya, bukod kay Gory, ay ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Hindi man lang siya naglakas loob na huminga ng malakas sa harap ng mga taong ito. Sa ilalim ng mga titig ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion, ang elder ng Mystical Sky Mansion na ito ay mabilis na tumingin kay Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, at magalang na tumugon, Lord Mansion Master, isang tao mula sa Azure Cloud Mansion ang narito. Azure Cloud Mansion. Nang marinig ang mga salita ng elder ng Mystical Sky Mansion, hindi lang si Agustin ang tumaas ng isang kilay. Nanlaki din ang mga mata ng iba. Ang Azure Cloud Mansion ay parang third-rate na puwersa tulad ng kanilang Mystical Sky Mansion. Marahil ang lakas ng Azure Cloud Mansion ay katulad ng Mystical Sky Mansion noong nakaraan. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ng Azure Cloud Mansion ay higit na nakahihigit sa kanila. Hindi lamang iyon, ngunit maaari pa silang ituring na kapantay ng Mountain Shade Black Market. Ang lahat ng ito ay dahil lumitaw ang isang bagong Mansion Master na napakalakas sa Azure Cloud Mansion. Sa ilalim ng pamumuno ng bagong Mansion Master, ang Azure Cloud Mansion ay tumaas sa tuktok. Sa kasalukuyan, ang lakas nito ay hindi mas mababa sa Mountain Shade Black Market. Mula nang lumitaw ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, walang sinuman mula sa Azure Cloud Mansion ang nagkusa na bisitahin ang Mystical Sky Mansion. Dahil dito, ang grupo ng mga matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion, kabilang si Agustin ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ay nakakita ng kakaiba na may isang taong mula sa Azure Cloud Mansion na biglang bibisita sa kanila. Tumingin si Agustin sa elder ng Mystical Sky Mansion na dumating upang iulat ito at nagtanong sa malalim na boses, sino ang dumating? Siya si Kumi. Nang banggitin ng elder ng Mystical Sky Mansion ang pangalan ni Kumi, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Kumi. Nang marinig ang mga salita ng elder ng Mystical Sky Mansion, bukod kay Agustin na bahagyang nakasimangot sa kanyang mukha, isa-isang bumungad sa iba ang takot. Si Kumi ay isang taong may kilalang reputasyon sa Azure Cloud Mansion. Kilala siya bilang Azure Profound Heroic Duo kasama ang isa pang makapangyarihang figure mula sa Azure Cloud Mansion. Siya rin ang kanang braso ng kasalukuyang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion. Sa mga tuntunin ng lakas, sina Kumi at Rong Yuan mula sa Azure Cloud Mansion ay hindi mas mababa sa dalawang dakilang tagapangalaga ng Mystical Sky Mansion. Sa katunayan, maaaring mas malakas pa sila. Dahil si Kumi ay personal na bumisita sa Mystical Sky Mansion, walang paraan na ito ay isang ordinaryong pagbisita. Ito ay dahil sa isang mahalagang bagay. Hindi naging mahirap para kay Agustin at ng iba pa na magkaroon ng ganitong conclusion. Pumunta ka at imbitahan siya dito, utos ni Agustin habang nakatingin sa elder ng Mystical Sky Mansion na pumunta rito para iulat ang bagay. Kung ang Mansion Master ng Azure Cloud Mansion ang personal na dumating, si Agustin ay personal na sasalubong sa kanya. Gayunpaman, dahil taong dumating ay si Kumi, hindi pa rin siya karapat-dapat sa Mansion Master ng Mystical Sky Mansion na personal na tanggapin siya. Oo, tugon ng matanda sa Mystical Sky Mansion bago siya umalis. Pagkaalis niya, ang grupo ng Mystical Sky Mansion's Vice Mansion Masters na naroroon sa eksena, maliban kina Agustin at Gory, ay ibinaon ang kanilang mga ulo ng magkasama upang pag-usapan ang bagay na ito. Medyo mabangis si Kumi mula sa Azure Cloud Mansion. Bakit siya pumunta sa Mystical Sky Mansion natin? Sa Azure Cloud Mansion, ang mga posisyon ni Kumi at Rong Yuan ay katumbas ng dalawang dakilang tagapangalaga ng ating Mystical Sky Mansion. Kailangang maging isang mahalagang bagay para sa kanya ang pagbisita sa ating Mystical Sky Mansion. Ang aming Mystical Sky Mansion ay karaniwang hindi nakikipag-ugnayan sa Azure Cloud Mansion. I wonder kung para saan siya nandito.
Habang pinag-uusapan nila ang bagay na iyon, makikita ang mga bakas ng pangamba sa mga mata ng Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion. Maging si Louis, ang Palace Master of Heaven Palace, ang pinakamalakas sa kanila, ay naging maingat nang magsalita siya tungkol kay Kumi. Sa kabila ng pagiging kaparehas ng henerasyon ni Kumi, maging siya ay hindi maiwasang kiligin nang maalala ang tanyag na reputasyon ng kausap. Sa Mystical Sky Mansion, malaki ang posibilidad na ang Mansion Master lang ang makakatalo kay Kumi. Hindi nagtagal, bumalik ang matanda sa Mystical Sky Mansion kasama ang isang payat na matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit. Tila bumaba ang temperatura sa kalagayan ng matandang nakaitim na damit. Maliban kay Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ang iba ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugad nang makita nila ang matanda na nakasuot ng itim na damit. Masyadong mabigat para sa kanila ang banayad na panggigipit ng matandang nakasuot ng itim na damit. Napakabigat na halos hindi nila ito matiis. Ako si Kumi. Magandang araw sa iyo, Mansion Master Meng. Ang matandang nakasuot ng itim na damit ay bahagyang ikinulong ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib patungo kay Agustin habang walang pakialam na tumango siya bilang pagbati. Saglit na kumislap ang mga mata ni Agustin nang makita niya ang matandang nakasuot ng itim na damit at nagulat na napabulalas. Elder Ku, mukhang bumuti ng husto ang iyong husay kumpara sa huling pagkikita natin. Huwag kang magbiro sa matandang ito, Mansion Master Meng. Kahit na nagawa kong umunlad sa ilang taon na ito, malayo pa rin ako sa pagiging kapareha mo, Mansion Master Meng. Ang nakaitim na matanda ay walang iba kundi ang Kumi ng Azure Cloud Mansion. Bagamat nakatayo lang siya, nagbigay siya ng nakakatakot na aura. Tanging si Agustin lang ang nagawang baliwalain ang aura. I wonder kung ano ang layunin ng pagbisita mo, Elder Ku. Nakangiting tanong ni Agustin. Hindi niya masyadong inisip si Kumi kung siya lang mag-isa. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na basta na lang masaktan ang Azure Cloud Mansion kahit na nasa likod niya ang malakas na Mystical Sky Mansion. Dahil dito, siya ay magalang at magalang kapag kinausap niya si Kumi. Hindi siya nang ahas na maging pabaya. Hindi nagpatalo si Kumi habang diretsyong sinabi, Mansion Master Meng, alam kong prangka kang tao kaya hindi ako magpapatalo. Ang layunin ng pagdating sa pagkakataong ito ay upang tingnan ang isang bagong disipulo na kamakailang kinuha ng Mystical Sky Mansion. Bagong disipulo. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Kumi sa kanyang bibig, si Agustin at ang iba pa ay natigilan saglit. Maya-maya, sabay na lumitaw sa isip nila ang isang figure. Ang may-ari ng figurang iyon ay walang iba kundi si Alvin. Natural, si Agustin at ang iba pa ay kilala lamang siya bilang Alvin. Kumi, pumunta ka dito para kay Alvin. Prangka na tanong ni Agustin. Oo. Tumango si Kumi. Maaari ko bang malaman kung bakit mo pinuntahan si Alvin, Kumi? Tanong ulit ni Agustin. Sa totoo lang, alam din ni Agustin na medyo hindi kailangan ang kanyang mga tanong. Dahil ang kabilang partido ay ang kanang braso ng Mansion Master ng Azure Cloud Mansion, ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Mystical Sky Mansion upang hanapin si Alvin ay upang agawin si Alvin at ibalik siya sa Azure Cloud Mansion. 1767. Mansion Master Meng at lahat ng naroroon sa eksena, kung hindi ako nagkakamali, dapat mong isipin na narito ako upang mangagaw ng isang disipulo mula sa Mystical Sky Mansion, tama ba? Sa sandaling magsalita si Kumi, masasabi ng isa na siya ay isang prangka na tao na hindi mahilig makipagtalo sa mga palumpong. Sa pagkakataong ito, bago makasagot si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, si Louis, ang Palace Master of Heaven Palace, ay nagtanong, hindi ba? Sa katunayan, si Alvin ay mula sa kanyang Heaven Palace. Kaya kailangang tanungin ang Palace Master of Heaven Palace kung gustong isa na kunin ang isa sa mga alagad ng kanyang palasyo. Hindi. Nakaharap sa isang binabantayang Louis, umiling si Kumi. Kasunod nito, sa gulat ng mga tingin ni Agustin at ng iba pa, walang pakialam siyang sumagot, ang dahilan kung bakit ako nagpunta rito ay upang tingnan ang galing ng iyong Mystical Sky Mansion. Iyon lang. Babalik ako kaagad kapag nakita ko na siya. Hindi na ako magtatagal pa kaysa sa kinakailangan. Kumi, sa matayog na posisyon na mayroon ka sa Azure Cloud Mansion, kadalasan ay maniniwala kami sa iyo. Gayunpaman, dahil ang bagay na ito ay tungkol kay Alvin, wala kaming pagpipilian kundi maging mas bantayan.
Sinabi mo na gusto mo lang tingnan si Alvin, ngunit paano namin malalaman kung lihim kang nagpapadala ng mensahe para hikayatin si Alvin na sumali sa iyong Azure Cloud Mansion? Prangka si Louie sa kanyang mga salita. Sa sandaling ito, walang dahilan para maging magalang siya. Nang marinig ang mga salita ni Louis, ngumuso lang si Kumi. Ang temperatura sa eksena ay agad na naramdaman na parang bumaba ito ng ilang degrees. Ako, si Kumi, ay palaging prangka at bukas sa aking mga aksyon. Hinding-hindi ako susuko sa gayong mababa at maliliit na pamamaraan. Pakiusap, huwag kang magalit, elder ko. Hindi sinasadya ni Louis. Hindi kanya lubos na kilala. Mabilis na namagitan si Agustin upang mamagitan sa usapin sa isang napapanahong paraan. Bagamat hindi siya natatakot kay Kumi, nag-iingat siya sa napakalaking suporta sa Kumi, ang Azure Cloud Mansion. Si elder ko ay isang malayong panauhin. Tama, dapat ay tinanggap kita ng maayos, ngunit hindi ako makaalis pansamantala. Sigurado akong alam mo rin, elder ko, na ang ating Mystical Sky Mansion St. Martial Secret Zone ay nagbukas 3 araw na ang nakakaraan, at mananatili itong ganoon sa darating na 3 buwan. Ayon sa ating nakaugalian na panuntunan, kailangan nating maghintay muli, dagdag ni Meng. Hindi mahalaga. Maaari mong hintayin ang lahat ng gusto mo, at babalik ako sa Azure Cloud Mansion kapag nakita ko na si Alvin kapag lumabas siya, sagot ni Kumi. Maliwanag na plano niyang manatili dito at maghintay kasama si Agustin at ang iba pa. Ikaw. Nang marinig ang mga salita ni Kumi, bumalatay ang takot sa mukha ni Louis. Nang may sasabihin pa sana siyang muli, napatigil siya ni Agustin sa isang napapanahong paraan. Ibinalita ni Agustin ang kanyang boses, sigurado akong narinig mo na rin ang balita tungkol kay Alvin. Siya ay may master sa Upper Province at hindi magtatagal sa Lower Province. Kahit na magpasya siyang pumunta sa Azure Cloud Mansion, hindi ito magiging malaking kawalan sa amin. Hindi lang iyon, ngunit magagawa naming bumuo ng isang mabuting relasyon at tapat sa kanya. Ang batang iyon ay tapat sa kanya. Ipinadala ni Agustin ang kanyang mga tauhan upang dobleng kumpirmahin ang balita tungkol kay Alvin. Nagawa nilang i-trace ito pabalik kay Finch mula sa Sky Hurdle Mansion. Alam niyang ang balitang ipinakalat ni Finch ay galing mismo sa bibig ni Alvin. Bukod dito, alam din niyang binalak ni Alvin na makipagtulungan kay Finch sa St. Martial Secret Zone upang matulungan si Fulton na bayaran ang kanyang utang. Sa kasamaang palad, hindi naabot ni Finch ang inaasahan at nabigo siyang makakuha ng pwesto para makapasok sa St. Martial Secret Zone. Nagresulta ito sa pagkawala niya ng pagkakataong kabisaduhin ang isang high-grade divine ability relic. Nang marinig ni Louis ang voice transmission ni Agustin, tumahimik siya at hindi na nagsalita. Kaya lang, isa pang tao ang sumama sa kanila sa paghihintay sa 30 Mystical Sky Mansion na lumabas mula sa St. Martial Secret Zone. Sa sandaling ito, natural na walang kamalay-malay si Alvin na ang kanang kamay ng kanyang ama, si Kumi, ay dumating na sa Mystical Sky Mansion at naghihintay kasama si Mansion Master Agustin at ang iba pa para sa kanya na lumabas. 3 araw na ang lumipas, ngunit nakatagpo lang ako ng ilang tao na hindi taga Heaven Palace. Pagkatapos maglibot sa St. Martial Secret Zone sa loob ng 3 araw, maraming mabangis na hayop ang namatay sa kamay ni Alvin. Bukod dito, nakamit din niya ang ilang mga benepisyo. Gayunpaman, nakita niyang kapaki-pakinabang ang mga ito kaya hindi niya ito dinala dahil mabigat ito. Dahil sa kadahilan ng clone lang siya ngayon, wala siyang special ring na nangangahulugang wala rin siyang 7 Treasures Exquisite Pagoda. Para sa kadahilanang ito, anuman ang nakuha niya, kailangan niyang dalhin ito gamit ang kanyang mga kamay. Ito ay lubhang hindi maginhawa. Ha! Biglang ipinikit ni Alvin ang kanyang mga mata na para bang may napansin siya at tumingin sa malayo. Nakita niya ang isang mabilis na figure na lumilipad sa kalangitan at maya-maya ay nagtipon ng isa pang tao na lumipad sa kabilang panig ng figure. Nang magkita ang Dolopolgura, tila nagsimula silang magsalita sa isa't isa. Pagkatapos, nagsimulang sundan ng huli ang una sa direksyon kung saan nanggaling ang una. Dahil sa kadahilan ng pareho silang malayo, wala ni isa sa kanila ang nakapansin sa presensya ni Alvin. Nakita lang sila ni Alvin dahil na-activate niya ang kanyang strange pupil. Kapag na-activate niya ang kanyang strange pupil para tumingin sa malayo, hindi ito makakaapekto sa kanyang spiritual energy kung hindi masyadong mahaba ang oras. Mukhang may nahanap ang taong iyon, ha?
Masasabi ni Alvin na ito ay kakaiba. Dahil sa kanyang curiosity, sinundan niya ang Dalapolgura upang makita kung saan sila patungo. Sa una, ito ay medyo uneventful kapag siya nakabuntot sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos niyang bumuntot sa kanila ng ilang sandali, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw sa hangin. Isang napakalaking flying type na mabangis na hayop ang kumawala mula sa mga ulap diretso patungo kay Alvin. Sa isang sulyap lang, masasabi ni Alvin na nag-activate ng kanyang divine eye na ang uri ng lumilipad na mabangis na hayop ay nasa Mastery Pristine Saint stage. Sa pagtaas pa lang ng kamay ay pinatay na niya agad ito. Nalaman ko na. Nang patayin ni Alvin ang uri ng lumilipad na mabangis na hayop, natuklasan niyang ang dalawang tao sa harapan ay nakatalikod at mabilis na papalapit sa kanya. Naturally, natuklasan lamang siya ng dalawang ito pagkatapos lumitaw ang uri ng lumilipad na mabangis na hayop. Di nagtagal, si Alvin ay nahayag sa kanilang harapan. Alvin. Nang makita ng dalawang tao si Alvin, agad nilang pinaikit ang kanilang mga mata. Noong una, naisip nila na maaaring makatagpo sila ng isang taong handang makipagtulungan sa kanila. Hindi sumagi sa isip nila na sa halip ay makakaharap nila ang halimaw na ito. Walang sino man sa mga taong nakapasok sa St. Martial Secret Zone ang mas malakas kaysa sa taong ito na nakatayo sa harapan nila. Napakalakas niya kaya hindi na niya kailangan pang makipagtulungan sa kanila. Nang makita ang dalawa na papalapit sa kanya, nagtaas siya ng isang kilay bago pumikit. Tinanong niya, may nahanap kayong dalawa, tama ba? Hindi. Nang marinig nila ang kanyang mga salita, ang kanilang mga ekspresyon ay naging hindi natural, ngunit sila ay tumanggi ng sabay-sabay. Nakakatawa. Makakakuha ba sila ng bahagi kung ipaalam nila kay Alvin ang tungkol sa mga bagay na kanilang nahanap? Hindi nagulat si Alvin sa kanilang tugon, ngunit hindi rin siya nagalit. Nakangiti siyang sumagot, kung ganoon, hayaan mong palabasin ko kayong dalawa. Originally, both of them thought na magtatapos ng ganoon na lang kapag nakita nilang ngumiti siya. Gayunpaman, bago pa man sila makahinga ng maluwag, naging berde ang kanilang mga mukha nang marinig ang kanyang mga salita. Ilabas sila. Alam na alam nila ang ibig sabihin ni Alvin. Papatayin niya sila at ilalabas sila sa St. Martial Secret Zone. Kapag naipadala na sila, nangangahulugan ito na hindi na nila makukuha ang lahat ng magagandang item sa St. Martial Secret Zone, partikular ang mga Divine Ability Relics. Ang lahat ng mga bagay na ito ay wala nang kinalaman sa kanila. Alvin, parang mali ang naalala namin. May nahanap talaga kami. Maya-maya pa ay nagpalitan ng tingin ang dalawa at nakita ang kawalan ng kakayahan sa mga mata ng isa't isa. Matapos makarating sa isang taas at understanding, isa sa kanila ang mabilis na tumingin kay Alvin at sinubukang iligtas ang sitwasyon. Ano ito? Tanong ni Alvin. Ito ay isang napakakakaibang lugar, at tila mayroong higit sa isang formasayon doon. Inaasahan kong mayroong isang divine ability relic sa loob, sagot ng taong iyon. Isang banal na kakayahang relic. Bahagyang itinaas ni Alvin ang kanyang mga kilay, nagtataka. Pagkatapos, sinulyapan niya sila ng walang pakialam bago sinabing, akayin ang daan. Oo. Sa kabila ng kalmadong tono na ginamit ni Alvin noong kausap niya sila, dala pa rin nito ang bigat na pumipilit sa kanila. Kung tutuusin, hindi naman mabait na tao ang kaharap nila. Masasabi nila ito kung paano niya sinampal si Geoff ng 2 beses sa publiko. Sino si Geoff? Nag-iisang anak ni Vice Mansion Master Dalton. Ang biolohikal na apo ni Guardian Dalton. Sa Mystical Sky Mansion, si Geoff ang numero 1 sa pangalawang henerasyon. Gayunpaman, ang isang tulad niyan ay sinampal sa publiko ng 2 beses ni Alvin. Makikita kung gaano kawalang awa si Alvin. Sa pagharap sa gayong walang awa na tao, wala silang ibang pagpipilian kundi ang maamo siyang paikop sa kanya. Para sa kadahilanang ito, habang sila ay nangunguna sa daan ng balisa, hindi sila nang ahas na maglaro ng anumang mga trick. Kung ginawa nila iyon, sino ang nakakaalam kung maaari silang mapatay at masipa palabas ng St. Martial Secret Zone sa susunod na segundo. Ito ay isang bagay na hindi nila gustong makitang mangyari. Sa paglalakbay, walang pakialam na sinabi ni Alvin, sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Ako lang ang nag-iisang nakapunta sa lugar na iyon sa ngayon. Sa sandaling pumasok ako, agad akong nakatagpo ng 3 makapangyarihang mabangis na hayop sa tuktok ng Pristine Saint Stage.
Hindi lang iyon, ngunit tila alam nila kung paano ay coordinate ang kanilang mga pag-atake. Kung hindi ako tumakas sa oras, namatay ako sa lugar na iyon, sabi ng taong iyon, pagkatapos ay hinanap ko iyon, naghanap ako sa lugar na iyon. Nang makaharap ko si Chase na isa ring alagad ng Mystical Palace na katulad ko ay halos pareho ang aming cultivation base nang makita ko siya, agad kong sinabi sa kanya ang tungkol sa nangyari at hinikayat siyang magtrabaho sa akin. Habang nagsasalita ay napatingin siya sa katabi niyang binata. Kasabay nito, ipinakilala niya ang kanyang sarili kay Alvin, ako si Luis, isang alagad ng Mystical Palace. Sa sandaling ito, dama po ang mga mata ni Chase sa di kalayuan. Sandali siyang natigilan. Nang makabawi siya, agad siyang napabulala sa malalim na boses, Hindi ba si Joff iyon? Kasabay nito, ang kanyang mga mata ay likas na lumipat kay Alvin na malapit sa kanya. Naisip niya sa sarili, hindi basta-basta papatayin ni Alvin si Joff, di ba? Sa sandaling naisip niya ito, ang panginginig ay agad na umakyat sa kanyang gulugod. Joff! Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Chase sa kanyang bibig, tumingin si Alvin sa direksyon na tinitingnan ni Chase. Sa isang sulyap lang, nakita niya si Joff na lumilipad sa di kalayuan. Sa sandaling nakita siya ni Duenling, natuklasan din siya kaagad ni Joff. Agad na bumungad sa kanya ang takot. She asterisk T. Bakit kailangan ko pa siyang makaharap? Nang makita ni Joff si Alvin, wala na siyang oras na mag-isip ng iba pa. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang tumakas. Damn it! Bakit ang malas ko? Napakalaki ng St. Marshall Secret Zone, ngunit nakatagpo ko na ang taong ito pagkatapos lamang ng 3 araw. Habang si Joff ay tumatakas, siya ay nagpapanik, at ang kanyang puso ay nag-aapoy sa pagkabalisa. 1768. Sa sandaling ito, nang makita ni Alvin si Joff, hindi niya maiwasang isipin kung gaano kaliit ang mundong ito. Hindi siya nakatagpo ng higit sa 10 tao pagkatapos ng 3 araw sa St. Marshall Secret Zone. Gayunpaman, nagkataon na si Joff ay kabilang sa wala pang 10 tao na nakatagpo niya. Bagamat medyo ayaw aminin ni Alvin, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang aminin na mayroon talaga siyang kapalaran kay Joff. Kung hindi, paano naging posible para sa kanya na makatagpo si Joff ng napakabilis sa malawak at walang hangganang St. Marshall Secret Zone? Tumakas. Nang makita ni Alvin si Joff na buong lakas na tumakas matapos siyang makita, sa wakas ay nanambalik ang kanyang katinoan. Ngumisi siya nang may lumitaw na masamang kinang sa kanyang mga mata na parang pas ang nakakita ng daga. Kailangang aminin ng isa ang bilis ni Joff ay napakabilis. Paanong hindi? Kahit na ano, isa pa rin siyang intermediate refined Saint Stage Marshall Cultivator. Sa isang kisap lang ng mata, nawala ang silhouette ni Joff sa mga mata ni Luis at Chase. Gayunpaman, sa larangan ng pangitain ng strange pupil ni Alvin, ang kanyang silhouette ay lumilitaw na malinaw. Papalayo na lang ito. Hintayin mo ako dito. Kung pareho kayong maglakas loob na tumakas, kailangan ninyong pasanin ang kahihinatnan. Tiningnan sila ni Alvin nang walang pakialam bago siya gumalaw sa isang iglap. Sa isang kisap lang ng mata, nawala siya sa kanilang dalawa at hinabol si Joff ng mas mabilis pa. Hindi nagtagal, nawala ang kanyang silhouette sa harap ng mga mata ni Luis at Chase. Nagkatinginan silang dalawa bago sabay na nagtanong, tayo na ba tayo? Pagkatapos, pareho silang nagkaroon ng tacit na pagkakaunawaan at mabilis na umaksyon patungo sa isang direksyon. Hindi tayo maaaring tumungo sa orihinal na direksyon, kailangan nating magtungo sa ibang direksyon at bumalik sa lugar na iyon pagkatapos ng ilang araw. Kung hindi, tiyak na mahuhuli tayo ni Alvin. Samantalahin natin ang pagkakataon at tumungo sa ibang direksyon para iwaksi siya sa ating mga buntot habang hinahabol niya si Joff. Hindi sila ganoon katanga sa paghihintay kay Alvin na bumalik. Hindi sila idiot. Kung babalik si Alvin, magkakaroon pa kaya sila ng bahagi sa lugar na iyon na tila nagtatago ng Divine Ability Relic. Samantala, ang silhouette ni Joff ay naging mas malinaw at mas malinaw sa mga mata ni Alvin. Nilapitan niya si Joff. Sa una, hinahabol ni Alvin si Joff gamit ang bilis na katumbas ng isang Marshall Cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage. Gayunpaman, ngayong umalis na siya sa paningin nina Luis at Chase, hindi na siya nagpigil at ginamit ang kanyang buong Sun True Energy. Agad itong nagbigay ng mas mabilis na bilis.
Sa kasalukuyan, ang kanyang bilis ay katumbas ng bilis ng isang early eminent Saint stage martial cultivator. Whoosh! Ang figure ni Alvin ay parang isang cannonball na pinaputok at isang kidlat. Sa isang kisap lang ng mata, nalampasan niya si Joff at hinarangan ang kanyang dinadaanan. Whoosh! Nang makita ni Joff ang isang figure na lumilitaw sa kanyang dinaraanan, agad na bumungad sa kanya ang takot. Nang sa wakas ay huminto siya at nakita ang taong hamarang sa kanyang dinaraanan, naging berde ang kanyang mukha. Alvin. Hindi tulad ni Joff na humihingal, mukhang hindi apektado si Alvin. Habang kalmadong nakatingin kay Joff, mahinahon din niyang binati, "Sok-sok." Mahusay na yang Master Dalton, nagkita tayong muli. Kapag nagsasalita siya, unti-unti siyang humakbang pasulong, nilapitan si Joff. Sa bawat hakbang niya, labis na natakot si Joff kaya mabilis siyang umatras ng ilang hakbang nang nagmamadali. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay unti-unting lumiliit. "Alvin, ano ang sinusubukan mong gawin?" Tumingin si Joff kay Alvin na may seryosong ekspresyon, "Kung maglakas loob kang hawakan ako, hinding-hindi ka pababayaan ng aking Dalton clan kapag na-kick out ako." Maliwanag na napagtanto ni Joff ang mapanganib na sitwasyon niya kaya sinimulan niyang banta si Alvin. Gayunpaman, nakalimutan niya na kung si Alvin ay nangahas na sampilan siya ng 2 beses sa publiko, paano siya matatakot sa kanilang Dalton clan. Ang kanyang aksyon, sa oras na iyon, ay sapat na upang patunayan na hindi siya natatakot sa Dalton clan. Sampal. Isang malakas at malutong na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa hangin. Si Alvin ay lumitaw na parang multo sa harap ni Joff at sinampal siya, na naging dahilan upang mamaga kaagad ang kalahati ng mukha ni Joff. Bagaman clone lang ito, walang pinagkaiba ang pakiramdam kapag nasa sarili kong katawan. "Napakasarap na sampal iyon," nakangising sabi ni Alvin bago niya tiningnan ang palad na ginamit niya sa paghampas kay Joff at hinaipan iyon. Si Joff ay natakot. Pinandilatan niya si Alvin na may namumungay na mga mata. Ling! Naging seryoso ang ekspresyon ni Joff nang may sasabihin siya. Sampal. Isa pang sampal. Katulad ng dati, ang mukha ni Joff ay parang namamaga na ulo ng baboy. Ngumisi si Alvin kay Joff at walang pakialam na sinabi, "Great young Master Dalton, mukhang hindi ganoon kaganda ang iyong memorya." Nang pumasok ang kanyang ngiti sa paningin ni Joff, wala itong pinagkaiba sa isang demonyo. "Alvin, mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti." Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na itikom ni Joff ang kanyang bibig tulad ng dati. Sa halip, nagbabala siya sa kanyang malalim na boses, "Ibang-iba na ang sitwasyon ngayon kumpara noong nakaraan. Kung maglakas loob kang hawakan ako dito at mapaalis ako sa Saint Martial Secret Zone, mawawala ng mataas na divine ability ang ating Dalton clan." Sa oras na iyon, tiyak na mabubuo ang hindi mapagkakasunduang awayan sa pagitan mo at ng Dalton clan. Nalaman na rin ng Mansion Master ang tungkol sa bagay na ito, nalaman niya ang tungkol sa bagay na ito sa iyo, dulot. Huwag na lang ang kanyang huling disipulo. Kung wala ang proteksyon ng Mansion Master, hindi mo kakayanin ang galit ng Dalton clan kahit na mayroon kang malapit na relasyon na si Gory. Kung pakakawalan mo ako ngayon, hindi ko papansinin kung paano mo ako sinampal sa publiko ng 2 beses ngayon at hindi ka mahihirapan o susundan ka ng The Dalton clan. Upang mabuhay sa Saint Martial Secret Zone, nagpa siya si Joff na gamitin ang soft approach pagkatapos gamitin ang hard method. Tungkol sa mga bagay na sinabi niya sa ikalawang kalahati ng pangungusap, natural, ito ay para lamang linlangan si Alvin upang hindi siya gumawa ng anuman sa kanya. Ito ay dahil alam niyang kapag kumilos si Alvin, tiyak na mamamatay siya. Kahit na clone lang ito sa Saint Martial Secret Zone, at hindi siya mamamatay ng totoo, masisipa pa rin siya sa Saint Martial Secret Zone at hindi na makakahanap ng high-grade Divine Ability Relic. Mukhang hindi masama. Matapos marinig ang mga salita ni Joff, tumango si Alvin. Nang makita ni Joff kung paano tila nakumbinsi si Alvin, sinamantala niya ang pagkakataong ito para sabihin ang kanyang punto, "Alvin, naniniwala akong matalino kang tao. Sigurado akong alam mo ang kasabihang, mas maganda ang pagkakaroon ng kaibigan kaysa sa pagkakaroon ng kaaway. Kung pakakawalan mo ako ngayon, ako, si Joff, at ang Dalton clan ay handang maging kaibigan mo."
Mga kaibigan mo, Joff, at ang Dalton clan. Nakangiti si Alvin habang nakatingin kay Joff. Oo. Ngumiti rin si Joff, iniisip na nakangiti si Alvin dahil natutuwa siya. Gayunpaman, nagmura siya sa loob, Alvin, hahayaan kitang maging masaya sa ngayon, ngunit pagkatapos nating umalis, ang aking Dalton clan ay hindi magsisikap na patayin ka. I'm sorry, though. Hindi ako interesado. Ang ngiti ni Alvin ay biglang nawala, at napalitan ito ng sobrang malamig na ekspresyon. Nang makita ito, natakot si Joff. Agad siyang tumalikod para subukang makatakas. Gayunpaman, makakatakas kaya siya. Whoosh! Sa pagtaas ng kamay ni Alvin, ang Sun True Origin ay lumabas at naging isang gintong liwanag na espada sa isang kisap lang ng mata. Hinampis niya ng espada si Joff na nakatalikod. Sa pagharap kay Alvin, hindi maaaring pukawin ni Joff ang anumang layunin ng labanan. Kasabay ng katotohanan na ang kanyang likod ay ganap na nakalabas sa harap ni Alvin, isang hampas lang ng espada ang kinailangan ni Alvin para patayin siya. Ang Golden Sword Light ay kumislap at naputol ang katawan ni Joff sa kalahati. Sa kabila nito, hindi lumitaw ang isang madugong imahe. Sa sandaling naputol ang katawan ni Joff sa kalahati, ang kanyang katawan ay nawala kaagad sa manipis na hangin na parang wala na siya doon. Isa lamang siyang clone kung tutuusin. Natural, walang madugong eksenang makikita. 3 araw pa lang siyang pumasok bago siya na-eliminate. Natatakot ako na si Joff ang mauuna sa 30 mga disipulo ng Mystical Sky Mansion na maalis. Matapos patayin si Joff, isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni Alvin. Kasabay nito, si Joff na na-eliminate ay bumalik din sa kanyang orihinal na katawan ng kanyang Divine Consciousness. Sa sandaling iyon ay bumalik ito sa kanyang katawan, ang kanyang katawan ay natatakpan ng isang malakas na puwersang nagtutulak, at pagkatapos ay itinulak siya palabas ng St. Martial Secret Zone. Ang pasukan ng St. Martial Secret Zone, ang napakalaking whirlpool, ay ang labasan din ng St. Martial Secret Zone. Sa loob man o labas, iisa lang ang lugar na madadaanan. Sa kasalukuyan, naghihintay pa rin sa parehong lugar ang grupo ng matataas na opisyal ng Mystical Sky Mansion, bukod pa rito, naroon ang isang matipunong binata at isang matandang nakaitim na damit. Ang una ay si Gory habang ang huli ay si Kumi. Sa sandaling ito, ang grupo ng mga tao ay nakaupo na naka-cross-legged sa himpapawid na nakapikit ang kanilang mga mata habang nakamit nila ang katahimikan ng pag-iisip. Bigla na lang, parang may napansin sila, sunod-sunod nilang iminulat ang kanilang mga mata at agad na inilipat ang kanilang mga mata sa napakalaking whirlpool sa langit na nasa itaas ng kanilang mga ulo. 3 araw pa lang, pero may na-eliminate na. Bahagyang kumunot ang noo ni Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion. Sabay-sabay, ang mga Palace Masters ng 4 na palasyo ay nakatayong nakatingin sa isa't isa. Bawat isa sa kanila ay nagdadasal na hindi ito isang alagad mula sa kani-kanilang palasyo. Kung tutuusin, ang mapaalis sa St. Martial Secret Zone sa loob lamang ng 3 araw ay walang alinlangan na napakahihiya. Ang palasyong pinanggalingan ng alagad na ito ay mapapahiya rin. Buzz! 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 Habang ang mga Palace Masters ng 4 na palasyo ay nag-iisip sa kanilang sarili, ang whirlpool ay nagpatuloy sa pag-ikot habang ang isang figure ay sa wakas ay lumitaw sa kanilang mga mata. Nang sa wakas ay nahayag ang figure, lahat, bukod kay Kumi, ay nagulat. Pagkaraan ng ilang sandali, si Delmar ang unang nanambalik sa kanyang katinoan sa lahat ng Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion. Sa sandaling nanambalik ang kanyang katinoan, namulat sa kanya ang kakilakilabot, at siya ay sumigaw ng malungkot, Joff. Hindi sumagi sa kanyang isipan, kahit na sa kanyang pinakamaligaw na panaginip, na ang unang taong masisipa palabas ng St. Martial Secret Zone pagkatapos lamang ng 3 araw ay ang kanyang anak. Si Joff. Paano ito naging posible? Si Joff ay hindi lamang isang alagad ng Heaven Palace, ngunit ang kanyang cultivation base ay nakapasok na rin sa Intermediate Refined Saint Stage. Paano siya naging posible na maalis sa St. Martial Secret Zone ng napakabilis? Ito ay hindi posible sa kanyang lakas. Sa kasaysayan ng ating Mystical Sky Mansion, ang Intermediate Refined Saint Stage na disipulo na lumabas sa St. Martial Secret Zone sa pinakamabilis na panahon ay tila kayang magtiis ng 1.5 buwan.
Gayunpaman, naalis si Geoff pagkatapos lamang ng 3 araw. Siya ay ganap na nasira ang record. Mukhang si Geoff ay pupunta sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion bilang ang pinakamabilis na taong natanggal. Nagbulungan ang grupo ng Vice Mansion Masters ng Mystical Sky Mansion. May mga bakas ng awa ang kanilang mga mata habang nakatingin sa kanya. Marahil, ang pangalan ni Geoff ay maaalala sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion, ngunit hindi ito magiging sa mabuting paraan. Sa totoo lang, mas angkop na sabihing magiging kasumpa-sumpa siya para dito. Gayunpaman, dahil ang kanyang ama ay isang Vice Mansion Master, at ang kanyang lolo ay isang tagapangalaga, hindi sila nang ahas na tumawid sa linya ng labis. 1769. Geoff. You. Laking gulat ni Delmar nang makita niya ang sarili niyang anak. Hindi man lang niya naisip na ang kanyang anak ang unang masisipa sa St. Marshall Secret Zone. Bago pumasok si Alvin sa Mystical Sky Mansion, ang kanyang anak ay maaaring ituring na isa sa iilang pinakamalakas na tao sa nakababatang henerasyon sa Mystical Sky Mansion. Sa mga tuntunin ng lakas, siya ay 70% na mas malakas kaysa sa grupo ng mga taong pumasok sa St. Marshall Secret Zone. Gayunpaman, ang kanyang anak ay inalis sa loob lamang ng 3 araw. Samantala, ang ekspresyon ni Geoff ay labis na malungkot matapos siyang paalisan. Baka sa kanyang mga mata ang matinding galit. Alvin. Hinding-hindi kita bibitawan. Hinding-hindi kita bibitawan. Nang marinig ni Delmar ang pag-ungol ni Geoff, agad na naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang bagay na pinakakinatatakutan niya ay nangyari na. Nakatagpo ng kanyang anak si Alvin sa St. Marshall Secret Zone at na-eliminate. Elder Coulter, napaka-jinx mo. Sok-sok. Sa sandaling ito, maraming tao ang tumingin kay Prescott, ang Palace Master ng Yellow Palace, at nadama na ang kanyang mga salita ay masyadong tumpak dahil tinanong niya si Delmar kung ano ang mangyayari kung ang kanyang anak ay makatagpo ni Alvin. At masdan, nakatagpo nga ni Geoff si Alvin at malamang na naalis siya ng mas maaga kaysa sa nararapat. Napakalawak ng espasyo sa loob ng St. Marshall Secret Zone, at kakaunti lang ang taong makakaharap sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, nagkataon na nakatagpo ni Geoff si Alvin. Dapat ko bang sabihin na silang dalawa ay destined pair o ito ba ay tulad ng kasabihang, madalas magkasalubong ang mga kaaway sa isa't isa? Ang isip ng Palace Master of Earth. Hindi ba halata na ito ay isang kaso ng mga kaaway na madalas na nagtatakbuhan sa isa't isa? Ang Palace Master ng Mystical Palace ay tumawa sa sawian ng ibang tao. Tanging ang Palace Master of Heaven Palace lamang ang walang kasiyahang ekspresyon. Kahit na ano, si Geoff ay disipulo pa rin ng Heaven Palace. Gayunpaman, nang maalala niya na si Alvin ay isa ring disipulo ng Heaven Palace, ang kanyang ekspresyon ay bahagyang lumuwag at tanging isang mapait na ngiti ang nananatili sa kanyang mukha. Masisisi kaya niya si Alvin? Imposible. Kung siya ang nasa posisyon ni Alvin, malamang na hindi rin siya magpapakita ng awa kung makaharap niya si Geoff. Nang mabawi ni Geoff ang kanyang katinoan, tumingin siya kay Delmar habang nakakuyom ang kanyang mga ngipin. Ang kanyang tono ay nakakatakot at puno ng puot na para bang hindi siya magiging mapayapa kung hindi mamatay si Alvin habang sinabi niya, pare, pinatay ako ni Alvin at napaalis ako. Gusto ko siyang patayin. Gusto ko siyang patayin. Nang marinig ang kanyang mga salita, lahat ng naruroon sa eksena, bukod kina Agustin at Kumi, ay may nakakatakot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kahit na ang ekspresyon ni Agustin ay hindi naging nakakatakot, ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. May nagpahayag lang na gusto niyang pumatay ng isang disipulo mula sa parehong sekta sa harap niya. Sampal. Sa sandaling ito, nang naging seryoso ang ekspresyon ni Agustin, umalangaw-ngaw sa hangin ang tunog ng isang malakas at malutong na sampal. Sa nangyari, agad na lumapit si Delmar sa kanyang anak at sinampal ito, na naging sanhi ng pamamaga ng kalahati ng mukha ni Geoff. Napatulala si Geoff nang makita niya ang kanyang ama sa kanyang harapan. Kanina, 2 beses na siyang sinampal ni Alvin sa St. Marshall Secret Zone. Ngayong nasa labas na siya, akala niya ay aliwin siya ng kanyang ama. Hindi niya akalain na sa halip ay sasample siya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Geoff na wala ng dahilan para mabuhay pa siya sa mundong ito. Idiot.
Si Lord Mansion Master ay naruroon sa eksena, ngunit naglakas loob ka pa ring magsabi ng mga ganoong salita. Sa sandaling ito, ang boses ni Delmar ay pumasok sa tenga ni Joff. Agad nitong naging sanhi si Joff na bumalik sa realidad. Nang bumalik siya sa katinoan at tumingin kay Mansion Master Agustin, napagtanto niyang malamig na nakatingin sa kanya ang huli. Natakot siya kaya namutla agad ang mukha niya. Baboy ka! Sa sandaling ito, tumingin si Delmar kay Joff at sinaway siya, anong kalokohan ang ibinubulalas mo? Kahit na inalis ka sa St. Martial Secret Zone ni Alvin, masisisi mo lang ang iyong sarili sa pagiging mahina at mababa. Sino sa tingin mo ang maaari mong sisihin? Si Joff ay magiging sobrang pipi kung hindi pa rin niya alam na ang kanyang ama ay talagang sinusubukan na ligtas na palayasin siya sa sitwasyon. Pare, pasensya na. Nagkamali ako. Ako ang mahina. Mabilis na tumunog si Joff. Bagamat halatang nagpapalabas lamang ang mag-ama dahil pareho silang nagsabi ng ganoong mga salita, si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ay nanatiling tahimik. Sumulyap si Gory kay Joff at tumawa sa kanyang kasawian bago nagtanong, Joff, kahit na-eliminate ka na, 3 araw ka pa rin doon. Paano ito? Naisolo mo ba ang anumang divine ability sa loob ng 3 araw na ito? Nang ang mga salita ni Gory ay pumasok sa mga tainga ni Joff, ito ay katulad ng pagbuhos ng gasolina sa apoy. Si Joff ay tila sisubog na sa galit. Gayunpaman, napansin din ni Joff na pagkatapos ng tanong ni Gory, lahat ng tao, kasama ang kanyang ama, ay napalingon sa kanya na parang gusto nilang malaman kung nakapag-solo siya ng isang banal na kakayahang. Hindi. Kinagat ni Joff ang kanyang mga ngipin at sumagot ng negatibo. Paano kaya niya kabisado ang isang divine ability sa loob ng 3 araw? Bukod dito, hindi man lang niya nakatagpo ang anino ng isang divine ability relic. Sayang naman. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Gory. Mukhang nagsisisi talaga siya sa ngalan ni Joff. Gayunpaman, kung ang isa ay magbibigay ng mas malapit na pansin, ang isa ay makakakita ng mga pahiwatig ng kasiyahan sa mga mata ni Gory sa kasawian ni Joff. Alvin. Mula sa simula hanggang sa huli, malamig na nakatingin lang si Kumi sa gilid habang nagkakagulo. Gayunpaman, nang marinig niya ang pangalang Alvin, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Ang layunin ng kanyang paglalakbay sa pagkakataong ito ay para sa kapakanan ng binata. Upang maging eksakto, ito ay upang kumpirmahin kung ang binata ay ang Young Mansion Master ng kanilang Azure Cloud Mansion. Pare, sobra na ang ginawa ni Alvin sa pambubuli sa akin, at gusto ko siyang patayin. Dapat siyang mamatay. Tumingin si Joff kay Delmar at ipinadala ang kanyang umaatungal na boses. Joff, huwag kang mag-alala. Sinira niya ang iyong pagkakataon sa pagsasaulo at pag-unawa sa divine ability, at ito ay walang alinlangan na isang malaking kahihiyan sa Dalton clan. Isa itong awayan ng dugo. Hanggat nabubuhay ang ating Dalton clan, hindi natin siya hahayaang mamuhay ng isang kaaya-ayang buhay. Nang sumagot si Delmar gamit ang voice transmission, ang kanyang tono ay napakalamig na para bang nagmumula ito sa isang butas ng pagtunaw, na nagpapadala ng panginginig sa gulugad ng nakikinig. Ang kanyang anak ay pinalaya sa St. Martial Secret Zone kaya ang kanyang galit ay hindi mas mababa sa kanyang anak. Sa katunayan, ang bawat alagad ng Mystical Sky Mansion ay mayroon lamang isang pagkakataon na makapasok sa St. Martial Secret Zone sa buong buhay nila. Pinalayas ni Alvin ang kanyang anak mula sa St. Martial Secret Zone at pinutol ang pagkakataon ng kanyang anak na kabisaduhin at maunawaan ang isang divine ability. Kung walang Alvin sa simula pa lang, tiyak na mauunawaan ng anak ko ang isang mataas na gradong divine ability. Hanggat kaya niyang kabisaduhin ang divine ability, magkakaroon sana siya ng pagkakataong makabisado ito pagkatapos niyang gumawa ng breakthrough sa Divine Saint Stage sa hinaharap. Gayunpaman, ang lahat ay nawasak ng Alvin na iyon. Sa sandaling naisip ito ni Delmar, isang apoy ng puot na tila kayang sunugin ang lahat ay makikita sa lalim ng kanyang mga mata. Si Alvin ay, natural, walang kamalay-malay sa kung ano ang nangyayari sa labas ng St. Martial Secret Zone ngayon. Sa kasalukuyan, bumalik siya sa lugar kung saan una niyang nakita si Joff. Gayunpaman, natuklasan niya na ang 2 alagad ng Mystical Palace ay wala na ng walang bakas. To think na naglakas loob silang tumakas.
Mukhang tuluyan na nilang binaliwala ang mga salita ko, bulong ni Alvin sa sarili habang tumatawa. Kung ang isa ay nagbigay ng mas malapit na pansin, ang isa ay makakarinig ng mga pahiwatig ng nakakatakot na lamig sa kanyang boses. Itong direksyon. Pagkatapos, nagsimulang lumipad si Alvin patungo sa direksyon na pinangunahan ng dalawang disipulo ng Mystical Palace kanina. Ayon sa dalawang lalaki, ang destinasyon ni Alvin ay isang lugar na tila nagtago ng isang Divine Ability Relic. Sa kanyang paglalakbay, na-activate niya ang kanyang Strange Pupil. Dahil ang disipulo ng Mystical Palace na iyon ay maaaring matuklasan ang lugar nang siya ay lumipad dito, sa palagay ko ay hindi ako mahihirapang hanapin ang lugar na iyon ngayong na-activate ko na ang Strange Pupil upang masusing hanapin ito. Habang nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay, hindi niya nakita ang dalawang alagad ng Mystical Palace. Medyo matalino sila. Parang hindi nila ginamit ang kalsadang ito. Sa paglipas ng panahon, hindi naging mahirap para kay Alvin na magkaroon ng ganitong conclusion. Sa kalaunan, pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas ay nakahanap ng kakaibang lugar ang Strange Pupil ni Alvin. Ito ay isang malawak na kagubatan ng bato. Noong una, inakala ni Alvin na isa lamang itong ordinaryong batong kagubatan, ngunit nang tingnan niyang mabuti ang loob gamit ang kanyang Strange Pupil, napansin niyang naging malabo ang kanyang paningin. Kadalasan, ito ay magiging imposible. Napakalinaw ni Alvin tungkol sa mga kakayahan ng Strange Pupil. Alam niyang napakalayo at napakalinaw na nakikita niya kasama nito, lalo pa ang isang batong kagubatan na napakalapit sa kanya. Ang batong gubat na ito ay medyo kakaiba. Dahil naramdaman niyang kakaiba ang batong kagubatan, agad niyang sinugod ito. Nang malapit na siya sa Stone Forest, ang Divine Consciousness na ipinaabot ni Alvin ay malinaw na nakadarama ng pagbabago-bago ng isang formation. Ang mga pagbabago ay napakabanayad, at kung hindi dahil sa matalas na sentido ni Alvin, maaaring hindi niya ito napansin sa simula pa lang. Ang talino ng formation. Ang lahat ay biglang nagdilim sa sandaling si Alvin ay emosyonal na bumaantong hininga. Sa susunod na sandali, nang muling lumitaw ang liwanag, natuklasan niya na ang tanawin ay sumailalim sa isang nakasisirang pagbabago sa lupa. Ang nasa harapan niya ay ngayon ay isang bakanteng bukid sa halip na isang batong kagubatan. Sa dulo ng bakanteng field ay may 6 na palapag na tore. Ha! Malinaw na naramdaman ni Alvin ang 3 aura na mabilis na nagtitipon. Pagkaraan ng ilang sandali, 3 magkatulad na mabangis na hayop ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa unang sulyap, ang 3 mabangis na hayop na ito ay mukhang mga panther, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, hindi sila katulad ng mga panther. Ang kanilang mga mukha ay lumitaw na mas mabangis kaysa sa isang panther. Bukod dito, silang lahat ay may pilak na sungay sa kanilang mga ulo. Dagendong. 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 Halos magkasabay na umungal ang 3 mabangis na hayop bago sila umanong palabas. Gayunpaman, hindi sila naniningil kay Alvin. Sa halip, naniningil sila sa iba't ibang direksyon ng kanyang paligid. Nag-form sila ng triangle habang umiikot sa kanya. Ako lang ang nakapunta sa lugar na iyon for the time being. Sa sandaling pumasok ako, agad akong nakatagpo ng 3 makapangyarihang mabangis na hayop sa tuktok ng Pristine Saint Stage. Bukod dito, alam nila kung paano ay coordinate ang kanilang mga pag-atake. Kung hindi ako tumakas sa oras, doon na ako namatay. Naalala ni Alvin ang mga salita ng disipulo ng Mystical Palace. Mukhang ito ang lugar na natagpuan niya. Talagang higit pa sa isang formation. Maliban sa illusory formation sa labas, mayroon ding ilang magkakaugnay na formation dito. Tumibok ang puso ni Alvin nang kinumpirma niya ang kanyang teorya. Ito mismo ang lugar na hinahanap niya. Maaaring nasa tore na iyon ang Divine Ability Relic. Sabi niya sa sarili habang inilipat ang tingin sa tore. 1770. Sa sandaling ang atensyon ni Alvin ay nasa tore, ang 3 halimaw na nasa hugis at sulok na pormasayon sa paligid niya ay tila napalakas ng lakas ng loob ng bigla nilang sinunggaban at binatukan si Alvin. Whoosh! 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 Ang 3 tunog ay katulad ng tunog ng pagpunit ng langit na umalingaw-ngaw sa hangin. Sa isang kisap lang ng mata, mabilis silang lumalapit kay Alvin.
Di nagtagal, napagtanto ni Alvin na ang tatlong magkakahawig na mabangis na hayop ay nag-uugnay sa kanilang mga pag-atake na tila sila ay may mga telepatikong koneksyon, na ginagawa silang tila isang nilalang. Para bang nag-coordinate sila ng pattern ng pag-atake sa kanilang mga katawan bilang pundasyon. Nahaharap sa sabay-sabay na pag-atake mula sa tatlong halimaw, naramdaman ni Alvin na parang kaharap niya ang isang mabangis na hayop sa early refined saint stage. Sa katunayan, ang tatlong ito ay mabangis na hayop na nasa tuktok lamang ng pristine saint stage. Napakahusay na magkasanib na pag-atake. Bagamat nabigla si Alvin, hindi siya nanatiling walang ginagawa. Nag-flash ang kanyang katawan habang madaling nakaiwas sa mga atake ng tatlong mababangis na hayop. Kahit na ang magkasanib na pag-atake ng tatlong mabangis na hayop na ito ay katumbas ng isang early refined saint stage na mabangis na hayop, hindi ito nagdulot ng banta kay Alvin. Pagkatapos ng lahat, sa kasalukuyang husay ni Alvin, kaya niyang talunin ang isang maagang eminent saint stage na mabangis na hayop. Noong una, gusto ni Alvin na makita ang sekreto ng magkasanib na pag-atake ng tatlong halimaw na ito, ngunit hindi nagtagal, napagtanto niya na ang sekreto ng magkasanib na pag-atake na ito ay tila nagmula sa kanilang mga puso at kaluluwa kaya hindi ito makita sa labas. Agad niyang ibinasura ang ideya ng pagnanakaw ng kanilang pamamaraan. Hindi ko na gustong makipaglaro sa inyong tatlo, bulong ni Alvin sa kanyang sarili habang ang Sun True Origin ay umaagos mula sa kanyang katawan. Sa isang iglap lang, libu-libong gintong sinag ng espada ang lumabas sa kanyang katawan. Whoosh! 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 Habang umiikot ang mga sinag ng espada, ang tatlong halimaw ay natusok hanggang sa magmukha silang bahay pukyutan. Hindi tulad ng mga mabangis na hayop na nakatagpo ni Alvin sa labas matapos ang tatlong halimaw na butas hanggang sa magmukha silang bahay pukyutan, walang dugong damanak. Naglaho na lang sila sa manipis na hangin na para bang hindi sila naruroon. Sa sandaling pinatay ni Alvin ang tatlong mababangges na hayop, ang tore sa di kalayuan ay nagmulang lumindol. Pagkatapos, ang nag-iisang pinto ng tore, isang pintong bato sa pinakamababang antas, ay unti-unting bumukas na may langit-ngit. Titingnan ko ang loob. Tumibok ang puso ni Alvin. Para siyang nag-transform sa isang kidlat habang sumusugod siya sa loob ng tore. Upang maging mas tumpak, ang unang antas ng tore. Matapos makapasok si Alvin sa tore, nanginginig ang kanyang paningin, at nakita niya ang isang walang laman na palapag. Sa dulo ng sahig, isang hagdanan ang patungo sa ikalawang palapag ng tore. Bagamat ang sahig ay inilarawan na walang laman, hindi iyon ganap na nangyari. Bukod sa hagdanan, may dalawang estatwa din doon. Ang dalawang estatwa na iyon ay nakatayong magkasalungat sa isa't isa. Ang dalapulgurang ito. Inilipat ni Alvin ang kanyang tingin sa dalawang estatwa. Sa mas malapit na pagsisiyasat, natuklasan niya ang isang bagay na nakakagulat. Pareho sa dalawang estatwa na ito ay may matitibay na katawan ng tao, ngunit ang kanilang mga ulo ay hindi ulo ng mga tao. Sa halip, pareho silang may ulo ng daga at kabayo. Pagkatapos maglakad ng pabilog sa dalawang estatwa, walang napansing kakaiba si Alvin sa kanila kaya hindi na siya nag-abala sa mga ito at tinungo ang hagdanan na patungo sa mas mataas na antas. Sa sandaling pumunta si Alvin sa hagdanan, may biglang nangyari. Boom! 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 Biglang lumitaw ang isang lindol na tila kayang ibagsak ang mga bundok. Naramdaman ni Alvin ang kanyang buong katawan na umindayog kasama ng tore. Kasunod nito, dalawang tunog na katulad ng tunog ng pagluha ng langit ang umalingaw-ngaw sa likuran niya. Ang isa sa mga tunog ay lumilitaw na palihim habang ang isa naman ay napakabilis na tumunog. Whoosh! Sa isang iglap lang ng kanyang katawan, nawala si Alvin sa kinatatayuan niya noon at lumitaw sa malapit na lugar. Pagkatapos niyang makalayo, napalingon siya sa tamang oras at natuklasan ang mukha ng daga na estatwa ng tao at ang mukha ng kabayong estatwa ng tao ay nabuhay kahit papaano. Bukod dito, hindi na sila nakatayo sa tapat ng isa't isa. Sa halip, nagsanib puwersa sila para salakayin siya. Matapos mabaygo ang estatwa ng tao na mukhang daga at estatwa ng tao na mukha ng kabayo sa kanilang mga pag-atake, muli silang umatake. Ang pag-atake ng estatwa ng tao na mukha ng daga ay mas palihim habang ang pag-atake ng estatwa ng tao na mukha ng kabayo ay halos umaasa sa bilis.
Nagkataon lang na ito ang mga katangian ng daga at kabayo. Gayunpaman, sila ay masyadong mahina, tama ba? Sa ilalim ng strange pupil ni Alvin, ang bilis ng dalawang estatwa na nabuhay ay napakabagal kaya nakakaawa. Ang tansya ni Alvin ay nasa early pristine saint stage sila. Ito ay higit na mahina kaysa sa tatlong mababanges na hayop na kanyang nadatnan sa labas ng tore. Whoosh! Whoosh! Sa isang pag-iisip lamang, dalawang gintong sinag ng espada na kasing kislap ng araw na lumitaw. Sa isang iglap lang, diretso na nilang binasa ang dalawang estatwa. Maya-maya, hindi na sila nakahawak at tuluyang bumagsak, na nabuo ang dalawang tambak ng mga sirang bato. Mahina. Umiling si Alvin habang tinatahak niya ang hagdanan na patungo sa susunod na palapag. Gayunpaman, pagkatapos ng karanasang ito, siya ay naging mas maingat at alerto. Bagaman iyon ang nangyari, hindi nagtagal ay napagtanto niya na siya ay masyadong maingat. Habang naglalakad siya paakyat sa ikalawang palapag ng tore, hindi siya nakatagpo ng anumang mga hadlang. Ang ikalawang antas ng tore ay kasing walang laman ng unang antas. Mayroon lamang isang hagdanan patungo sa ikatlong antas at isa pang dalawang estatwa. Ang dalawang estatwa na ito ay nakatayo din sa tapat ng isa't isa sa isang confrontational pose na katulad ng mga estatwa sa unang antas. Mukha baka. Mukha tupa. Di nagtagal, natuklasan ni Alvin na ang dalawang estatwa na ito ay may ulo ng baka at tupa. Isang taong mukha ng baka at mukha ng tupa. Tao itong mukha ng daga at mukha ng kabayo sa unang palapag. At saka, magkalaban sila. Baka at tupa. Daga at kabayo. Don't tell me. Ungol ni Alvin sa sarili nang biglang lumiwanag ang mga mata. Huwag mong sabihin sa akin na ito talaga ang Six Harmonies. Naalala ni Alvin noong nasa Earth pa siya sa kanyang nakaraang buhay, may sinaunang paniniwala sa sinaunang silangang bansang iyon. Ang Six Harmonies ay bahagi ng paniniwala. Inilarawan nito ang oposisyon sa pagitan ng Chinese zodiac signs. Mayroong kabuoang 12 Chinese zodiacs. Dalawa ay palaging magkasalungat sa isa't isa at bubuo ng Six Harmonies. Ito ay dapat na ito. Ang unang antas ay ang baka at ang tupa habang ang ikalawang antas ay isang baka at isang tupa. Ang daga ay sumasalungat sa kabayo habang ang baka ay sumasalungat sa tupa. Kung hindi ako nagkakamali, ang ikatlong antas ay ang tigre at ang unggoy, ang ikaapat na antas ay ang kuneho at ang manok, ang ikalimang antas ay ang aso at ang dragon at ang baboy. Sa wakas ay pinagsama-sama ni Alvin ang puzzle. Mukhang ang tore na ito ay naglalaman ng sikreto ng Six Harmonies, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Nang bumalik si Alvin sa katinoan, tinungo niya ang hagdanan patungo sa ikatlong palapag. Kasabay nito, matagumpay niyang na-activate ang dalawang estatwa sa ikalawang antas. Ang estatwa ng tao na mukha ng tupa at estatwa ng tao na mukha ng baka. Kung ikukumpara sa dalawang estatwa sa unang antas, ang lakas ng dalawang estatwa na ito ay tila mas mataas pa. Pareho silang nasa intermediate pristine saint stage. Gayunpaman, sa harap ni Alvin, walang pagkakaiba sa pagitan ng early at intermediate pristine saint stage. Madali niyang malipol silang dalawa. Tulad ng inaasahan ni Alvin, nakatagpo siya ng isang estatwa ng tao na mukha ng tigre at isang estatwa ng tao na mukha ng unggoy sa ikatlong antas ng tore. Ang kanilang lakas ay mas mataas din. Nasa Mastery Pristine Saint Stage sila. Sa ikaapat na antas ng tore, ito ay isang estatwa ng tao na mukha ng kuneho at estatwa ng tao na mukha ng manok. Parehong nasa tuktok ng Pristine Saint Stage. Sa ikalimang antas ng tore, ito ay isang estatwa ng tao na mukha ng dragon at isang estatwa ng tao na mukha ng aso. Parehong nasa Early Refined Saint Stage. Ang estatwa ng tao na mukhang ahas at ang estatwa ng tao na mukha ng baboy sa ika-6 na antas ng tore ay nasa Intermediate Refined Saint Stage. Kapag nagsanib puwersa silang dalawa, kahit isang ordinaryong Intermediate Refined Saint Stage martial cultivator ay maaaring hindi talaga kayang talunin sila. Gayunpaman, wala sila sa harap ni Alvin. Ito na ang huling antas ng tore. Nasaan ang Divine Ability Relic? Tumibok ang puso ni Alvin nang makita niya ang estatwa ng tao na mukhang ahas at ang estatwa ng tao na mukha ng baboy ay gumuho na sa dalawang tumpok ng mga bato.
Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito sa kanyang isipan, ang hangin ay nanginig habang ang isang dambuhalang estatwa ay lumabas sa manipis na hangin. May kumikinang nakakilait sa katawan nito na tila kasing bigat ng bundok. Ano ito? Nagulat si Alvin nang makita niya ito. Sa sandaling ito, nagsimulang gumalaw ang dambuhalang estatwa. Kung gaano kabigat at torpe ang hitsura nito, para itong bulk zone ng hangin kung gumalaw. Sa isang iglap lang, dumating ito bago si Alvin bago nito itinaas ang napakalaking binti at tinapakan si Alvin sa bilis ng kidlat. Kung ordinaryong tao lang, siguradong madudugo siya sa gulo pagkatapos matapakan ng ganoon. Napaharap sa malakas na stomp ng dambuhalang estatwa, hindi umatras si Alvin, ngunit sa halip ay sumugod siya. Ang magkabilang kamay niya ay dumapo sa napakalaking binti habang ang lahat ng Sun True Origin sa kanyang katawan ay lumabas ng walang pag-aalinlangan at nakapulupot sa kanyang mga palad. Sa isang kisap lang ng mata, ang magkabilang kamay ni Alvin ay tila ipinagloob ng walang limitasyong lakas. Whoosh! 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 Nanginginig ang mga kamay ni Alvin bago niya hinawakan ang binti ng napakalaking rebulto at bigla itong itinaas. Parang windmill, inikat niya ang rebulto. Sa huli, na parang tapos na siyang laruin, binitawan ito ni Alvin at hinayaan itong bumagsak sa dingding ng ika-6 na palapag ng tore. Bang! Bagamat may malakas na kalabog, nanatiling hindi nasira ang pader. Hindi lang iyon, parang buo rin ang dambuhalang rebulto. Napakalakas ng depensa. Nang makita ito, si Alvin ay labis na namangha. Kung naghagis siya ng ordinaryong Mastery Refined Saint Stage Martial Cultivator sa ganitong paraan, namatay sana siya kung hindi baldado. Gayunpaman, ang dambuhalang estatwa na ito na nagtataglay ng lakas ng isang Mastery Refined Saint Stage Powerhouse ay ganap na hindi nasaktan. Ang dambuhalang estatwa ay tumayo at muling sinugod si Alvin. Malaking tao, kainin ang aking espada. Ngumuso si Alvin. Sa pagtaas ng kanyang kamay, ang Sun True Origin ay lumabas sa kanyang palad at naging isang 3 talampakan ang haba na talim na kumikinang ng maliwanag na may gintong liwanag. Ang katawan ni Alvin ay parang willow habang sinusundan ng kanyang espada ang kanyang paggalaw. Ilang saglit lang, nagpakita siya sa harap ng napakalaking rebulto at nilaslas ang kanyang espada sa ulo ng napakalaking rebulto sa bilis ng kidlat. Kumalabog. Inakala ni Alvin na madali niyang matusok ang ulo ng napakalaking rebulto. Gayunpaman, napatunayang mali siya. Ang liwanag ng kaki na kumikinang sa paligid ng estatwa na parang walang kapantay na depensa ay madaling hamarang sa kanyang espada. Anong mabuting tao? Nang makita ito, natural na natulala si Alvin. Napansin niyang may mali. Ang kakilight sa ibabaw ng katawan nito ay hindi mukhang kasing simple ng enerhiya lamang. Hindi rin ito mukhang isang defensive martial technique. Ito ba ay isang divine ability? 1771. Kung ang liwanag ng kaki sa paligid ng katawan ng napakalaking estatwa ay isang defensive technique ng divine ability, kung gayon ang divine ability na ito ay talagang kahanga-hanga. Bagamat hindi ginamit ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas nang maglaslas siya sa rebulto kanina, katumbas pa rin ito ng buong lakas ng isang ordinaryong martial cultivator sa tuktok ng Refined Saint Stage. Gayunpaman, ang strike ay hinarang ng isang napakalaking estatwa sa Mastery Refined Saint Stage sa halip. Naturally, napansin din ni Alvin bagamat nakaharang ang dambuhalang estatwa sa kanyang pag-atake, ang kakilight sa paligid ng katawan nito ay nagsimulang lumabo rin. Isa pa, parang bumigat ang katawan nito, at bumababa na rin ang bilis nito. Mukhang makapangyarihan ang divine ability na ito, ngunit nakakaubos din ito ng maraming enerhiya. Nang harangin nito ang espada ko kanina, halos naubos na nito ang buong lakas. Sa kasalukuyan, ito ay parang palaso sa dulo ng paglipad nito. Sa sandaling naisip ito ni Alvin, nilaslas niyang muli ang kanyang gintong liwanag na espada gamit ang isang pitik ng kanyang palso. Sa pagkakataong ito, diretso niyang pinugutan ang ulo ng napakalaking rebulto. Nabangga. Ngayong basag na ang ulo nito, bumagsak sa lupa ang dambuhalang estatwa at agad na nawala ang sigla nito. Ha! Gayunpaman, sa sandaling gumuho ang napakalaking estatwa, nagtanto ni Alvin na tila nag-vibrate muli ang lugar habang ang isang alon ng siksik na aura ay bumabalot sa sahig na kinaroroonan niya sa isang iglap.
Ang vibe na ibinubuga nito ay sinaunang parang nakita nito ang mga pagbabago sa buhay. Ito ay hindi nagtagal, ang tingin ni Alvin ay dumapo sa espasyo na naglalabas ng aura. Parang may pumutok sa hangin. Sa loob ng bitek na iyon, lumitaw ang isang dambuhalang stone tablet nang wala saan. Bumaba sa lupa ang stone tablet na naging sanhi ng bahagyang pag-vibrate ng buong tore. Ang stone tablet na inilatag sa lupa, naglalabas ng sinaunang vibe na puno ng mga pagbabago sa buhay. Para bang sinusubukan nitong sabihin sa lahat ng nasa paligid nito na matagal na itong umiral. Six Harmonies Golden Body. Ito ba ay isang divine ability? Nang subukan ng divine consciousness ni Alvin na suriin ang stone tablet, napansin niya ang isang mensahe na ipinadala pabalik sa kanya mula sa tablet. Sa sandaling ito, napagtanto niyang tama siya tungkol sa isang divine ability relic na nakaimbak sa tore. Ang stone tablet na ito ay eksaktong isa sa divine ability relic sa loob ng St. Martial Secret Zone. Mukhang lahat ng pinagdaanan ko kanina ay pagsubok lang bago ko makuha. Ang defensive divine ability na pinagkadalubhasaan ng dambuhalang estatwa ay walang iba kundi itong Six Harmonies Golden Body. Bagamat tinatawag itong Golden Body, ang enerhiya ng divine ability na tumakip sa ibabaw ng dambuhalang estatwa ay kulay kaki. Naunawaan din ni Alvin na dahil mismo sa napakalaking estatwa ang nag-activate ng Six Harmonies Golden Body kaya hindi nagawang basagin ang kanyang unang hiwa gamit ang kanyang espada ang depensa nito. Kahit na ang isang tao na nasa tuktok ng Refined Saint stage ay gumawa ng pinakamalakas na depensa sa Earth Rank Saint Grade Martial Tactic, hindi pa rin niya magagawang ipagtanggol ang aking espada kanina. Ang dambuhalang estatwa, sa kabilang banda, ay nakayanan ito sa pamamagitan lamang ng paggamit ng True Origin sa Mastery Refined Saint stage, at ang 6 ability sa katawan. Nang maalala ni Alvin ang eksena kanina, alam niya na ang divine ability, ang Six Harmonies Golden Body, ay hindi isang ordinaryong bagay. Nang kabisaduhin na ni Alvin ang Six Harmonies Golden Body, nakarinig siya ng commotion na naging dahilan upang bumalik siya sa realidad. Sabay abot ng kanyang divine consciousness at tumingin sa entrance ng hagdanan. Pagkaraan ng mahigit 10 paghinga, sunod-sunod na pumasok ang 3 figure. Anong nangyayari? Mukhang may 2 tumpok ng mga bato sa bawat palapag. Talaga bang naglalaman ang lugar na ito ng divine ability relic? Ang 3 kabataang lalaki na umakyat sa huling palapag ng tore ay nag-usap sa kanilang sarili. Maya-maya pa, dama po ang kanilang mga mata sa napakalaking stone tablet sa di kalayuan. Ano iyon? Maaaring ito ay isang divine ability relic. May sumagot at agad na nagliwanag ang 3 pares ng mata. Agad silang naglakad palapit para mapag-aralan nila ang divine ability relic. Nagkita tayong muli. Sa sandaling ito, isang walang malasakit na boses ang umalangaw-ngaw sa likuran ng 3 lalaki. Ito ay walang iba kundi si Alvin na kahit papaano ay lumitaw sa likuran nila. Batay sa mga salita ni Alvin, parang kilala niya ang 3 lalaking nauna sa kanya. To be exact, parang kilala niya ang ilan sa kanila. Nang marinig ng 2 sa 3 lalaki ang pangungusap na ito mula sa kanilang likuran, agad silang natakot. Alvin. Hindi sila estranghero sa boses na ito. Boses iyon ni Alvin. Siya ang pinakamalakas na tao sa mga nakababatang henerasyon sa Mystical Sky Mansion. Ito rin ang Alvin na kanilang tinakasan noon. Tama iyon. 2 sa 3 tao ay walang iba kundi sina Chase at Louis, ang mga disipulo ng Mystical Palace na sinamantala ang pagkakataong tumakas noong hinahabol ni Alvin si Geoff. Hindi sumagi sa kanilang isipan na dito sila magkikita ni Alvin. Alvin. Kasabay nito, sa wakas ay lumingon ang pangatlong tao at tumingin kay Alvin na nakatayo sa malapit sa gulat. Maliwanag na hindi niya inaasahan na makikilala niya si Alvin dito. Kayong 2. Gayunpaman, napansin ng lalaki ang mga mukha ni Chase at Louis na namutla na parang natatakot. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang may pumasok sa isip niya. Agad siyang umatras ng ilang hakbang at dumistansya sa 2 lalaki. Pagkatapos niyang umatras ng ilang hakbang, dali-dali niyang ipinaliwanag kay Alvin, Alvin, sa totoo lang hindi ako ganoon kalapit sa kanila. Isa akong disipulo ng Yellow Palace. Napadaan lang ako at kinaladkad nila ako para tuklasin ang lugar na ito.
Si Alvin ay tumingin sa kanya ng walang pakialam bago tumango. Pagkatapos, muli siyang tumingin kay Chase at Luis. Ang tapang niyong dalawa. To think you dare to disregard my words just like that. Ibinaba ni na Chase at Luis ang kanilang mga ulo at hindi makaisip ng anumang sagot. Natural, labis silang nagsisisi sa sandaling ito. Kung alam nila na mahahanap ni Alvin ang lugar na ito sa pamamagitan lamang ng pag-alam sa pangkalahatang direksyon, hindi sila makakatakas. Whoosh! Whoosh! Nang makita ni Alvin na tahimik silang dalawa, tinatamad na siyang makipag-usap sa kanila. Sa isang pagtaas lang ng kanyang kamay, 2 strike ng sword ray ang mabilis na lumipad sa buong silid at pinatay sila. Upang maging mas tumpak, pinatay nito ang kanilang mga clone. Sa sandaling napatay ang kanilang mga clone, ang kanilang divine consciousness ay bumalik din sa kanilang katawan bago sila pinalayas ng St. Marshall Secret Zone. Sa kasalukuyan, tanging si Alvin at ang disipulo ng Yellow Palace na iyon ang naiwan sa pinakamataas na antas ng tore. Hindi ka aalis. Don't tell me gusto mo ring umalis kasama sila. Tanong ni Alvin habang walang pakialam na nakatingin sa disipulo ng Yellow Palace. Ang disipulo ng Yellow Palace ay matagal nang natakot sa mga naunang aksyon ni Alvin. Hindi niya inaasahan na si Alvin ay tiyak na aatake at papaalisin si Chase at ang isa pang lalaki. Nang marinig niya ang mga salita ni Alvin, agad siyang bumalik sa realidad at nagmamadaling tumalikod para bumaba. Isa lang ang nasa isip niya ngayon, at ito ay ang umalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Hindi siya nang ahas na isipin ang Divine Ability Relic. Kasama si Alvin dito, hindi siya magkakaroon ng bahagi kahit na ito ay isang mataas na grado na Divine Ability Relic. Pagkaalis ng disipulo ng Yellow Palace na iyon, ang Divine Consciousness ni Alvin ay sumanib sa napakalaking stone tablet na iyon, at sinimulan niyang kabisaduhin ang Divine Ability na nakapaloob dito, ang Six Harmonies Golden Body. Noong isinasa ulo ni Alvin ang Divine Ability, ang Six Harmonies Golden Body, napansin muli ng grupo ng mga tao sa labas ng St. Marshall Secret Zone ang isang kaguluhan sa pasukan ng St. Marshall Secret Zone. Maya-maya pa ay may nakita silang 2 tao na lumabas mula sa entrance. Chase! Luis! Bakit lumabas din kayong dalawa? Nang makita ang 2 lalaking ito, hindi maiwasan ang Palace Master ng Mystical Palace na mabigla. Ang 2 taong ito ay mga disipulo mula sa kanyang Mystical Palace. Parehong nakapasok na ang kanilang cultivation base sa tuktok ng Pristine Saint Stage, at sa mga tuntunin ng lakas, sila ay nirerango sa tuktok sa mga disipulo ng Mystical Palace sa tuktok ng Pristine Saint Stage. Gayunpaman, inalis sila sa loob lamang ng 3 araw. Makalipas lang sila ng kalahating araw kay Geoff. Lord Palace Master, inalis kami ni Alvin. Si Chase at ang isa pang lalaki ay ngumiti ng pilit. Sabay-sabay nilang sinulyapan si Geoff na nakatayo sa malapit, at hindi na sila masyadong sumama. Buti na lang at hindi sila ang unang na-kick out. Nang makita ang isa pang tao na may pinakamababang rango, lalo na ang isang tao sa Intermediate Refined Saint Stage, hindi sila masyadong nalungkot kahit na nanghihinayang sila sa pagka-eliminate. Alvin na naman. Nang marinig ang mga salita ni Chase, muling nagkagulo ang lugar. Ano ang sinusubukang gawin ng batang iyon? Ang Palace Master ng Mystical Palace ay tumingin kay Chase at sa isa pang lalaki bago nagtanong sa malalim na boses, kayong dalawa ay may galit din kay Alvin. Lord Palace Master, bago kami pumasok sa St. Marshall Secret Zone, hindi pa kami nakakasalamuhan ni Alvin dati, mapait na sagot ni Chase. Then both of you. Agad na kumunat ang noo ng Palace Master ng Mystical Palace. Akala niya ay may mabuting paghuhusga siya. Bagamat noon pa lang niya nakita si Alvin at hindi pa nakipag-ugnayan sa kanya, hindi niya akalain na siya ay isang taong lilikha ng gulo ng walang dahilan. Nang makita ni Chase ang nalilitong mga ekspresyon ng mga tao, mabilis niyang ikinwento ang nangyari sa pagitan nila ni Alvin, kasama na kung paano sila nakatakas nang hinahabol niya si Geoff. Kayong dalawa talaga. Paano mo siya aabandonahin at tatakas ng ganon-ganon lang? Kung ibang tao, hindi na rin nila kayo papakawalan. Ang Palace Master ng Mystical Palace ay umiling at hindi sinisi si Alvin. Kung siya ang nasa kalagayan ni Alvin, gagawin din niya ang parehong bagay.
Ito ay hindi lamang ang pinakamalakas sa mga species na nakaligtas, ngunit ang pinakamabilis na kumilos din. Ito ang tuntunin ng kaligtasan. Ito ay pagpili ng kalikasan. Patuloy na sinabi ni Chase sa kanila nang makaharap nilang muli si Alvin, nakakita sila ng napakalaking stone tablet na parang isang divine ability relic. Ano? Nang marinig ni Delmar ang mga salita ni Chase, agad na bumalatay ang takot sa kanyang mukha. Ibig mong sabihin, nakakuha na si Alvin ng divine ability relic. Si Duff na nakatayo sa tabi ni Delmar ay may nakakatakot din na ekspresyon. Siya ay pinalayas ni Alvin pagkatapos lamang ng 3 araw ng pagpasok sa St. Marshall Secret Zone. Sa kabilang banda, si Alvin ay nakakuha na ng divine ability relic ng napakabilis. Kinasusuklaman niya ito. Nangangati siyang putulin si Alvin sa libu-libo at libu-libong piraso. Ganyan dapat. Tumango si Chase. Matapos ang kumpirmasyon ni Chase, muling nagkagulo ang mga tao. 3 araw pa lang, pero nakakuha na si Alvin ng divine ability relic. Nagtataka ako kung ano ito ng divine ability relic. Maya-maya, tumingin ang Palace Master of Earth Palace kay Chase at sa isa pang lalaki habang nagtanong, "Hoy! Kayong dalawa. Sabihin sa amin ang mga katangian ng lugar kung saan makikita ang divine ability relic." Sa kasaysayan ng Mystical Sky Mansion, sino man ang pumasok sa St. Marshall Secret Zone at nakakuha ng divine ability relic ay kailangang sumunod sa mga panuntunan ng Mystical Sky Mansion at ihayag ang proseso kung paano nila nakuha ang divine ability relic. Napakaraming taon na ang lumipas, at ang Mystical Sky Mansion ay nakapagtala din ng napakaraming paraan ng pagkuha ng iba't ibang uri ng divine ability relics. Kung ang isang tao ay dumaan sa parehong proseso, maaari nilang gamitin ang record upang malaman ang uri ng divine ability na nilalaman ng divine ability relic. 1772. Isang 6 na palapag na tore na maaari lamang makapasok pagkatapos ng isa ay pumatay ng 3 mababangges na hayop na maaaring mag-coordinate ng kanilang mga pag-atake. May 2 tumpok ng mga bato sa bawat antas. Bukod sa 2 tumpok ng mga bato, mayroon ding isang napakalaking estatwa sa ika-6 na palapag. At may isang stone table na maaaring isang divine ability relic. Nalaman ng matataas na opisyal na naruroon sa eksena ang tungkol sa 6 na palapag na tore mula kay Chase ng detalyado. Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat itong 6 Harmonies Tower. Ang divine ability na nakuha ni Alvin ay dapat ang 6 Harmonies Golden Body. Sa huli, si Agustin, ang Mansion Master, ay unang nanambalik sa kanyang katinoan. Patuloy niyang sinabi, bagaman ang 6 Harmonies Golden Body ay hindi maituturing na isang mataas na grado na divine ability, hindi rin ito mahina. Kabilang sa mga divine abilities sa St. Marshall Secret Zone, ito ay may ranggo bilang isang medium grade na divine ability. Sa tingin na ito ay isang medium grade divine ability. Agad na muling nagkagulo ang lahat. Noong una, naisip nila na dahil 3 araw lang nakapasok si Alvin sa St. Marshall Secret Zone, maituturing na sapat na ito kung makahanap siya at makakuha ng mababang grade na divine ability relic at divine ability. Hindi nila inaasahan na makakahanap si Alvin at makakakuha ng isang medium grade na divine ability relic at divine ability. Narinig ko na ang tungkol sa 6 Harmonies Golden Body dati. Parang ito ay isang defensive divine ability. Tumunog si Prescott, ang Palace Master ng Yellow Palace. Isang medium grade divine ability. Damn it! Matapos marinig na si Alvin ay nakakuha ng katamang antas na divine ability, mas lalong naging graver si Delmar at ang mga ekspresyon ng kanyang anak. Ang kanilang galit kay Alvin ay lumaki rin ng husto. Hindi masama, hindi masama. Si Louis, ang Palace Master of Heaven Palace, ay tumango bilang kasiyahan. Hindi siya mademo sa mga papuri niya. Nakapasok lang siya sa St. Marshall Secret Zone 3 araw na ang nakakaraan, ngunit nakakuha na siya ng medium grade divine ability. Nakatayo sa gilid, hindi maiwasan ni Kumi na mabigla rin dahil kakaunti lang ang may kakayahang magawa ang ganoong bagay pagkatapos nilang makapasok sa St. Marshall Secret Zone sa kasaysayan ng Azure Cloud Mansion.
Bagamat alam ni Alvin na ang balita tungkol sa kanyang pagkuha ng Divine Ability mula sa Divine Ability Relic na natagpuan niya ay ikakalat ni Chase at ng isa pang lalaki, hindi sumagi sa kanyang isipan na batay sa mga salita ni Chase, si Agustin, ang Mansion Master ng Mystical Sky Mansion, ay makakapag-isip ng Divine Ability na nakapaloob sa Divine Ability Relic na natagpuan ni Six Harmonies. Ang Six Harmonies Golden Body na ito ay mararamdaman lamang ngunit hindi maipaliwanag. Hindi katakatakang sinasabi na ang isang tao ay maaari lamang subukan na unawain at makabisado ito pagkatapos na makalusot sa Divine Saint Stage. Gayunpaman, ayon kay Elder Wu, hindi ko na kailangang maghintay hanggang sa makalusot ako sa Divine Saint Stage. Kailangan ko lamang na dumaan sa Eminent Saint Stage para maunawaan ang Divine Abilities. Alam na alam ni Alvin ang kanyang sitwasyon. Sa paglipas ng panahon, lumipas ang isang araw at gabi. Matagumpay ding naisolo ni Alvin ang Six Harmonies Golden Body, kabilang ang ilang impormasyon na mararamdaman lamang ngunit hindi maipaliwanag. Nang bawiin ni Alvin ang kanyang Divine Consciousness, nalaman niyang nawala na ang napakalaking stone tablet. Bukod doon, nawala rin ang Six Harmonies Tower na kinaroroonan niya at ang formation na naglalaman ng tore. Sa sandaling ito, bumalik siya sa kagubatan ng bato. Wala na siyang maramdamang formation sa Stone Forest. Malinaw na nawasak ang lahat ng mga formasayon sa sandaling na isolo niya ang Six Harmonies Golden Body at natapos ang misyon. Siguro kung anong grado itong Divine Ability, ang Six Harmonies Golden Body, na nakuha ko. Gaano kaya kabuti kung kasama ko si Elder Wu? Tiyak na malalaman niya kung anong grado ang Six Harmonies Golden Body, bulong ni Alvin sa sarili habang paalis siya sa Stone Forest. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang muling pagsasama-sama kina Felina at Joros. Hindi ko alam kung nasaan sila o kung nagkita na ba sila. Napakalaki ng St. Martial Secret Zone, sigurado akong hindi magiging madali para sa akin na makilala sila. Mahigit 20 araw na ang lumipas. Kahit na maraming tao ang nakatagpo ni Alvin, hindi pa niya nakakaharap sina Felina at Joros. Naturally, sa loob ng 20 araw na ito, may mga bagay din siyang natamo. Nakahanap siya ng isa pang Divine Ability Relic at kabisado niya ang Divine Ability dito. Ang Divine Ability na iyon ay tinawag na Flaming Clone. Bagamat ang pangalan nito ay parang napakalakas, batay sa paghatol ni Alvin, ang grado ay hindi kasing taas ng Six Harmonies Golden Body. Hindi lamang ang mga pagsubok upang makuha ito ay mas madali, ngunit ang nilalaman ng banal na kakayahang ay mas madaling kabisaduhin din. Hindi rin sigurado si Alvin kung makakatulong ito ng malaki kung gagamitin niya ito. 2 buwan na lang ang natitira. Sana makilala ko sila sa lalong madaling panahon. Naglibot-libot si Alvin sa St. Martial Secret Zone habang hinahanap niya ang mga bakas ng Divine Ability Relics. Sa loob ng 20 araw na ito, bagamat marami siyang nadatnan na tao, hindi niya sila nilusob dahil wala siyang salungatan sa kanila. Hindi niya inisip na ang mas kaunting mga tao ay nangangahulugan ng mas kaunting mga kakompetensya. Kaya naman, hindi niya basta-basta inaatake ang lahat ng nakilala niya. Nang si Alvin ay dumadaan sa isang mapanganib na matarik na tigang na bundok, narinig niya ang mga tunog ng labanan mula sa malayo. Gayunpaman, ang tunog ng labanan ay hindi nagtagal bago ito tuluyang tumigil. Nagtataka si Alvin na pumunta sa lugar. Sa isang sulyap pa lang ay may nakita siyang 3 tao na nakapalibot sa isang tao. Naalala ni Alvin ang taong nakapaligid. Isa siyang bagong disipulo ng Heaven Palace na kasabay niyang pumasok sa Mystical Sky Mansion. Gayunpaman, hindi pa sila nagkaroon ng anumang pakikipag-ugnayan noon. Ang 3 pang tao ay hindi mga disipulo ng Palasyo ng Langit. Tumaas ang isang kilay ni Alvin at nagpas siyang makialam nang makita niyang ang bagong disipulo ay pinilit sa isang sulok ng 3 taong ito. Simple lang ang dahilan. Ito ay dahil ang taong napapalibutan ay isang disipulo ng Heaven Palace. Ang isa sa 3 taong nakapalibot sa disipulo ng Heaven Palace ay nagsabi, "Kami ay mula sa Dalton Clan. Kung sasabihin mo sa amin kung saan nakatago ang Divine Ability Relic, may utang kaming pabor sa iyo. Kapag umalis kami dito, ipapaalam namin ito kay Vice Mansion Master Delmar at hahayaan kang sumali sa aming Dalton Clan. Kung sasali ka sa aming Dalton Clan sa My Sky, malaya kang makakagala sa My Sky.
Anak, sa lakas mo, wala itong silbi kahit na alam mo kung saan ang lugar na iyon. Walang paraan na malalampasan mo ang mga pagsubok para makuha ang Divine Ability Relic. Maaari mo ring sabihin sa amin, at may utang na loob sa iyo ang Dalton Clan, sigaw ng isa pang tao. Firms. Ang lalaki ay isang taong marunong kumilala at umangkop sa isang sitwasyon. Kung ayaw mong makik out tulad ng iyong partner, mas mabuting masunurin mong sabihin sa amin kung ano ang alam mo. Hindi tulad ng naunang dalawang lalaki na malambot na paglapit, ang pangatlong tao ay agad na kumuha ng matigas na diskarte. Kicked out na parang partner ko. Ang disipulo ng Heaven Palace na iyon ay hindi nagpanik bagamat napapaligiran siya ng tatlong lalaki mula sa Dalton Clan. Sa halip, malamig siyang ngumiti. Sipain mo ako kung gusto mo. Gusto ko talagang makita kung paano mo mahahanap ang lugar na iyon pagkatapos akong palayasin. Ang tatlong disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan ay hindi inaasahan na ang alagad ng Heaven Palace na ito ay magiging napakamatapang. Agad na naging malungkot ang mga ekspresyon nila. Maya-maya, isa sa mga alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan na nagsalita kanina ay muling nagsabi, paano ito? Hanggat handa kang ibahagi sa aming lokasyon ng lugar na iyon, hahayaan ka naming sumali sa aming maliit na koponan. Kapag kaming tatlo ay nakahanap na ng Divine Ability Relic bawat isa, ibibigay mo ang ikaapat sa Divine Ability Relic. Batay sa kanyang mga salita, maliwanag na nagpasya siyang umatras. Sino ang nakakaalam kung kayong tatlo ay babalik sa iyong mga salita? Nang marinig ng mga disipulo ng Palasyo ng Langit ang kanyang mga salita, lumawak ang ngiti sa kanyang mukha. Ikaw. Ano ang gusto mo noon? Nagsimulang magalit ang tatlong alagad ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan. Sa pagharap sa matigas ang ulo na alagad ng Heaven Palace na ito, talagang hindi nila alam kung ano ang gagawin. Noong una, inakala nilang kaya nilang patayin ang manok para takutin ang unggoy sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang kinakasama. Gayunpaman, tila ang pamamaraan ay ganap na walang silbi. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan ito, ang mga disipulo ng Palasyo ng Langit ay naiiritang sumagot, sige, maaari akong sumali sa inyong maliit na pangkat, ngunit gusto ko ang pangalawang Divine Ability Relic na makakatagpo natin. Hindi lamang iyon, kundi kayong lahat ay dapat manampa sa panunumpa ng parusa ng kidlat, at walang pagbabago ng desisyon ang pinapayagan. Hindi. Nang marinig nila ang kanyang mga salita, ang tatlong disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan ay agad na tumanggi sa kanyang panukala ng sabay-sabay. Hindi namin maibibigay sa iyo ang pangalawang Divine Ability Relic. Ang pangatlo lang ang maibibigay namin sa iyo. Tungkol naman sa kidlat na parusang panunumpa, sumasang-ayon kaming manampa dito, sinabi ng isa sa mga disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan, itong pinakamababang maaari naming puntahan. Kung ayaw mo pa ring ibahagi sa amin, wala kaming magagawa kundi ang aalisin mo iyon. O hindi. Agad na lumuwag ang orihinal na nakasimangot na mukha ng disipulo ng Heaven Palace. Nang sasangayon na sana siya, biglang may boses na pumutol sa kanya. Ang Dalton Clan. Nang marinig ang boses, tumingin ang alagad ng Heaven Palace sa pinanggalingan ng boses. Sa isang sulyap pa lang ay nakita na nila ang isang matangkad at gwapo na papalapit sa kanila mula sa malayong langit. Habang gumagalaw siya, naglabas siya ng malakas na aura na nagpapababa sa iba. Senior Brother Alvin. Nang makita ng alagad ng Heaven Palace ang taong dumating, napasigaw siya sa tuwa. Alvin. Nang marinig ang boses na nagmumula sa kanilang likuran, ang tatlong disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan na hindi pa lumilingon ay namutla nang marinig nila ang mga salita ng disipulo ng Heaven Palace. Alvin. Naturally, hindi sila estranghero sa pangalang ito. Pagkatapos ng lahat, ang taong ito ay pampublikong sinampal si Geoff ng 2 beses at ginawa ang kanyang sarili na isang mortal na kaaway ng Dalton Clan. Lumingon silang tatlo at tumingin kay Alvin na tumatakbo ng may seryosong ekspresyon. Bakas ng pangamba ang makikita sa kanilang mga mata habang napuno ng takot ang kanilang mga puso. Huminto si Alvin sa harap ng tatlong disipulo ng Mystical Sky Mansion mula sa Dalton Clan. Malamig siyang tumingin sa kanila at nagtanong, alam mo ba kung nasaan si Geoff? Hindi kami.
Senior Brother Alvin, wala kaming ideya kung nasaan si Senior Brother Joff. Akala ng tatlo ay hinahanap ni Alvin si Joff kaya mabilis silang sumagot ng totoo. Senior Brother Alvin, hindi kami nagsisinungaling sa iyo. Hindi talaga namin alam kung nasaan si Senior Brother Joff sa sandaling ito. Kung alam namin, siguradong sasamahan namin siya dahil may lakas sa mga numero sa St. Marshall Secret Zone. Nang marinig ang kanilang mga salita, natahimik si Alvin. Hindi nila naiintindihan ang kahulugan ng kanyang mga salita. Hindi ko talaga tinatanong kung nasaan si Joff, medyo naging malamig ang tingin ni Alvin. Sinusubukan ko lang sabihin sa inyong tatlo na hinihintay na kayong tatlo ni Joff sa labas. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.